Pinag-activate po tayo ng isang PCP upang matugunan ng pangangailangan sa seguridad at peace and order doon sa area ng Boso-Boso, yung mga mountainous areas, papuntang Calawis, and dyan po sa may Barangay San Juan. At kasalukuyan din po na kami po ay nagre-renovate ng ating custodial facility sa PCP2 upang mabigyan pa ng mas maayos na detention facility ang ating po yung mga PUPC, no? Kasi po kahit po nakakulong po sila under ng custody po natin ay kailangan pa rin pangalagaan natin sila kasi kasama yun sa kanilang mga human right. Okay sir, tatanungin naman kita tungkol sa iyong peace and order situation sa siyudad ng Antipolo. Ano po bang madalas na krimen na nangyayari sa inyong nasasakupan, sir? Tulad siguro ng mga highly urbanized cities po natin sa Pilipinas, no? Hindi natin mapagkakaila na ang Antipolo ay napalaki ng population at yung economic activity. Ang pangunahing pong krimen na nangyayari po sa ating lungsod ay ang theft, no? Okay, kung sir. saan ito ay nagaganap sa mga business establishment tulad ng shopping malls, ng groceries, kasi nga yung pagkakataon kasi na makapagpuslit sila ng mga paninda, mga groceries, yun po ang karamihan po na insidente natin. At meron din po tayong naitala na recorded na pagnanakaw or pagkarnap naman ng mga motorcycle, no? Ito ay dahil sa karamihan ng mga biktima dito ay napapabayaan nilang naiiwan ang susi ng kanilang mga motor. Kaya ito ay sinasakyan ng mga kawatan at naitatakas yung motor doon sa loob. Although naaaresto naman natin yung most of the culprit po. Sir, nabanggit po ninyo na theft ang madalas na krimen sa inyong lugar, sir. Bali, saang lugar o crime-prone areas po na madalas na may nangyayaring krimen sa iyong nasasakupan, sir? In general, ito ay nagaganap sa mga business district natin, no? Yung business areas natin kung saan marami talaga mga establishment at very busy ang tao. So, yung theft kasi, karamihan dyan nasasalisihan. Kasi nga, nagiging busy yung mga empleyado ng mga malls, ng mga groceries, at ng mga tindahan, no? So, usually dyan, salisi. Pag nakatalikod yung tagabantay, nakukuha yung mga iba't ibang item tulad ng wallet, mga cellphones, o mga paninda nila. Sir, ano po kayang factor kung bakit theft ang madalas na krimen yung nangyayari sa inyong lugar, sir? Yung opportunity kasi yan, no? Kasi, siyempre, marami na kasing activity na nagbabanggaan na yung dahil sa economic activity, marami ng movement ang tao. Namimiss ng ibang security sector po natin. Kasi karamihan dyan, mga may security. Usually naman po ng mga kaso natin ng theft, arrested po. No? Nahuli naman po ng ating po mga security guards po natin yan at yung mga bantay po ng kanilang mga tindahan o establishment. So, mataas po yung crime solution po natin in terms of theft po. Sir, bali po, para mapigilan ang paglaganap ng krimen sa inyong lugar, may mga crime prevention strategies po ba kayong ginagawa para mapigilan ang mga krimen na nangyayari sa iyong nasasakupan, sir? Yes po, no? May mga nailunsad na yung mga dating hepe na pinagpatuloy ko. May nailunsad din si PD, no? So, ang number one namin dito is yung Project Red Button, no? Ito ay project ng nakaraang hepe kung saan pinagtutuloy po natin kung saan ito ay naging national awardee po ng NAPOLCOM. Nationwide po, no? Naging awardee po ang ating istasyon dahil po sa Project Red Alert Button. Ito ay instead na yung isang establishment, halimbawa mga 24 hours na convenience stores o mga gasolinahan, instead na mag-text sila kung ano yung naging problema nila, mayroon lang nakaprompt doon sa ating red alert button. Isang pindot lang, malalaman na ng PNP yan, makakarating sa akin, sa TOCO at iba pang mga malapit na police units upang matugunan kaagad yung responde na yun. Ang pangalawa dyan is yung programa ng ating butihing Provincial Director na si Police Colonel Felipe Maragon, no? Yung patrolya ng bayan. So nabanggit ko kanina na kami talaga sa Rizal ay may kakulangan talaga sa ating kapulisan. So nilunsad ni Colonel Maragon yung patrolya ng bayan, no? Kung saan ni-encourage natin yung ating mga advocacy support group na actual na sumama sa atin
pagpapatrolya. So sila hindi lang one time big time ng mga advocacy support group. Hindi kami pumapayag diyan sa Antipolo. Sa amin, bago ka namin na i-recognize na advocacy support group, no, kailangan mo pa magserbisyo, kailangan mo magpatrolya kasama namin upang maramdaman mo talaga kung ano yung pinapasok mo na kung ano ang sinusuportahan mo sa amin. So yung crime prevention, gusto nating maramdaman ng bawat advocacy support group yon at ma-emphasize, no, yung peace and order is a shared responsibility. Kaya pinipilit natin yan. Tapos isa rin sa mga nailunsad ko naman din dyan ay yung security survey inspection form o yung subdivision security assessment form na tinatawag. Ito ay isang one page lang ito kung saan yung mga exclusive subdivision, ina-assess na nila kung gaano kataas ba ang kanilang seguridad. O dahil may security guard na sila, kumpiyansa na sila. So upang makaiwas dito, nag-formulate po, no, ang ating pong station ng subdivision security assessment form. Kung saan sa pamagitan ng pag-check lang ng 1 to 5, malalaman mo na kung pasado ba ang subdivision mo o hindi. So pag nalaman mo na bagsak yung subdivision mo sa ganitong estado, halimbawa, personnel requirements, no? O kaya sa electronic requirements, sa homeowners, pwede nyo nang gamitin niyon para mag-meeting kayo at palakasin nyo kung ano man yung mahina doon sa assessment yon. Ayan, napaka-high-tech at sipag ng ating mga kapulisan sa Antipolo. Okay, sir, kamusta naman po ang ating community engagement program na ginagawa ninyo para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo, sir? Yes, napaka-aktibo po ng ating pong community engagement program, no, sa Antipolo, no. At marami na kaming nakakasama. Actually, nagugulat ka sa Antipolo na ang dami palang gustong tumulong, no. Kailangan lang nating i-reach out, no, magsabi tayo, no, as and it shall be given, no. No, yun lang yun. Ang dami pong tumutulong sa amin na gusto nilang tumulong, kailangan lang nila kami, no? Yes, para sir. napakasayangan na maramdaman mo 'yon, no? Especially mga feeding program natin, outreach activities, iba't ibang programa. Nako, napaka-supportive po ng mamamayan po ng Antipolo sa ganitong mga cause natin. Okay, sir, noong July, sir, ay pinagdiwang natin ang 29th PCR month. Ano po ang mga mahalagang PCR activities na ginawa ninyo sa iyong nasasakupan para sa komunidad ng Antipolo, sir? Lahat naman yun mahalaga, no? Pero Yes, sir. makikita nyo sa screen, no, kung ano po yung mga programang ating inilunsad in relation po sa ating pong PCR month, kung saan inilapit natin ang PNP sa puso at isip ng ating pong mga kababayan. Sa screen po, makita nyo mga iba't ibang activities at kung saan po natin inilunsad yon. So, lahat ito ay upang mas maramdaman ang kapulisan sa komunidad na ating pong pinagsisilbihan. Okay, sir. Meron din po ba kayong best practices na ginagawa ng ating kapulisan ng Antipolo para mas mapabuti pa ang kaayusan at kapayapaan ng iyong syudad, sir? Although nabanggit ko na kanina yung programa ng ating PD, no, yung Patrolya ng Bayan, sa Antipolo naman, gumawa kami ng localized version yan, yung tinatawag natin na Sanib Persa, no? Kung saan yung mga iba't ibang advocacy support group nga, ay binibigyan natin ng schedule na magpatrolya in a given night. Nighttime, usually yan, nighttime. So sa amin po, hindi sila pang one time, big time lang na pupunta lang ng piyesta, pupunta lang ng major events, no? Sa amin po, regular po ang pagpapatrolya nila kung saan nire-record po natin yun, ha? Actually, ang may record ngayon, meron ng 500 hours of community service through patrolling. So, pin-emphasize natin yun na bawat serbisyo nila sa bayan ay binibilang po natin at pinapahalagahan bilang contribution nila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Antipolo. Pinagpatuloy din po natin yung iba't ibang programa po nung nakaraang hepe na si Lieutenant Colonel Abrasado, kung saan yung Project Axin, ano, yung tinatawag po natin na Antipolo City Sitio Information Network. Ang Antipolo po ay may almost 600 sitio. Ganun po karami ang sitio po ng Antipolo at lahat po yan ay nagtanim ng information network, yung ating po mga intelligence PNCOs, upang masiguro natin na makakarating yung iba't ibang uri ng report, especially na mga impormasyon na maaring magbigay sa atin ng operational information na magagamit natin, no? Isa sa mga pinakamaganda at sinusustain namin na programa dito sa Antipolo Component City Police Station ay yung POSAS para sa Matikas.
dito, no, yung mga volunteer groups, mga barangay tanod, mga volunteer groups na actual na nakakahuli ng mga kriminal, ay binibigyan natin ng posas tuwing flag raising. So, kakibat nun, isang certificate of appreciation kung ano yung nagawa nila, kung sila ay nakapag-aresto ng kriminal, nakahuli ng ganito, firearms o whatsoever,